Magandang gabi po. Pagkatapos magsimba, ibibigay natin sa ating mga kababayan ang dapat nilang malaman sa panahong ito. Sa panahon na kung saan ang ating pong mga opisyal ng bayan ay panay mga mandurugas, mandaraya, sinungaling. Opisyal ng bayan para ay lamang po sa tinatawag na mandurugas. Sila kuno ay hindi nagnanakaw. Opisyal ng bayan lamang po sa tinatawag na mandurugas. Sila kuno ay Hello. So ngayon, ipagpatuloy natin ito. Naumpisan ko ito, ipapalo up ko lang ito. Kanina po, ay akin pong siniwalat na kahapon, kagabi, na gustong imbestigahan ni Remulla si congressman, yung batang congressman na si Leandro Ligarda Leveste, anak ni Lorin Ligarda na senador natin ngayon. At sa kanyang mister dati, hiwalay na sila ngayon na si dating gobernador Antonio Leveste. Alam naman natin, hindi naman kailayan sa publiko, in fairness naman sa publiko, na yung tatay ni Leandro Ligarda Jr. ay nakapatay sa kaniyang si Kay de las Alas, nakulong. At hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nabaril niya. So that is beside the point kasi marangal naman na tao po si dating Gobernador Leveste at siya'y talagang tunay na tinatag natin na barako. Kasi hinarap niya ang parusa at nakalaya na siya pagkatapos niya magpiit sa bilangguan. So anyway, ang kanina po ang ating istorya. Gustong tirahin, naging personal na ata ang galit ni Remulla kay Leveste. Batang-bata, si Remulla ay mahigit senior citizen na. Tapos ang kanyang kakalabanan, gusto niya ipakulong parang titirisipo. Tangina ka, parang ganun, punyeta ka. Ay, si Leveste. Pero kung ako tanungin mo, nagagalit lamang siya kay Leveste dahil sa Cabral Files. Ano ba, Miro? Wala ko ibang nakita eh. Unang-una, dapat gumalang si Remulla kay Leveste kasi anak siya ni dating gobernador ng Batangas. Na ang Batangas naman, ikatabi lang ng Cavite. At isa pa, anak din si Leveste ni Ligarda na isang senador. Parang baliwala yun ganong paggalang. Kumbaga, titingnan mo parang lalaking palingkira, ito si Remulla. Remulla, I'm calling you out. You are acting not like a like an ombudsman. I'm thinking of filing a case against you. Nalampasan na lang po. Wala po kasi akong pera pambayad sa korte, sa Supreme Court. But I'm thinking of filing a case dati na kuwaranto laban sa iyo. But that kuwaranto has never waned. Gayon, ikukuwaranto pa rin ulit kung magkapera lang ako pambayad sa Supreme Court. Anyway, ang ayaw ko sa iyo yung biased ka sa lahat ng iniimbestigahan mo. To begin with, Mr. Remulla, nais kitang i-remind, you are an investigator. At saka, pag investigador ka, meron ka pong obligasyon sa pagdetermina kung ang investigasyon mo ay dapat magkaroon ka ng judgment, pagdidesisyon. Ngayon kung galit ka sa tao na iimbestigahan mo, paano na ngayon ang judgment mo? Yan po ay nasa sawata na ng iyong galit sa dibdib. Dapat ang investigador ay walang galit sa dibdib para fair ka sa mga taong iniimbestigahan mo. Ngayon, pagkatapos mo maimbestigahan ang tao kagaya nito si Leveste, mag-uutos ka ngayon sa internal office ninyo na taga-tayo bilang complainant. Yun yung Field Investigation Office ng Ombudsman. Uutusan mo yan
dapat iyon sana mag-imbestiga, hindi ikaw. Kasi bakit po, ang papel po ng ombudsman ay magiging patas ka para malaman mo kung sino ang dapat sampahan mo ng kaso. Hindi ka po dapat nagagalit sa mga taong inimbestigahan mo. Tingnan mo nito. Para kang piskal. Pag piskal ka, hindi ka pwede magiging bias pabor sa umaakusa o pabor sa inaakusahan. Himay-himayin mo mga ebidensya at huwag ka magpakita na galit ka sa umaakusa o galit ka sa akusado. Kung mo halimbawa inaakusahang rape, rapist o kung ano, killer. Hindi po ganoon. Dapat ikaw ay may obligasyon ka kasi, Mr. Mulya, bilang piskalya sa korupsyon, bilang ikaw po ang piskal sa korupsyon. Ang mga piskal naman natin ay sa mga kriminal. Ikaw naman sa mga korupsyon. So kung piskal ka sa korupsyon, may obligasyon ka po na mag-absuelto sa mga taong walang kasalanan pagkatapos mo imbestigahan. At may obligasyon ka rin na kasuhan ang tao pag may suporta kang ebidensya laban sa tao. Dito, i-sentro na natin, i-focus na natin kay Leandro Liveste Ligarda. Leandro Ligarda Liveste. Nag-anunsyo ka, naggalit na galit ka pa kay Leandro Ligarda Liveste. Saan pupulutin si Leandro Ligarda Liveste? Una, hindi siya nakatapos ng kolehiyo. Nag-aral siya, all right, pro-mill kid siya noon. Sikat siya dahil siya pro-mill kid. Pangalawa, nag-aral siya sa one of the greatest and the biggest and the best universities in the world, sa Yale University. Pero hindi siya nakatapos. Ayon sa kwento niya kay Attorney Karen Jimeno, hindi siya nakatapos sa pag-aaral sapagkat nag-anunsyo yung Kongreso na kung sino man ang gustong mag-apply ng solar power franchise ay may deadline during that year. So dahil may deadline, ay kailangan niyang umuwi ng Pilipinas para asikasuhin ang papel niya, mag-apply siya ngayon ng prangkisa sa Kongreso. Pero bago siya mag-apply sa Kongreso, mayroon na siyang mga inumpisang mga kumpanya, mga proyekto sa solar power. Hindi rin siya electrical engineer. But he was just, I do believe, ang kurso na kinuha niya sa Yale University ay political science. So malayo sa negosyo, malayo sa technology, na electric technology. Pero umuwi siya para itayo. At shortcut, nag-successful yung bata. Nag-successful ang bata. At bago siya sumali sa politika, binenta niya yung stake niya sa kanyang kumpanya. Kasi dahil alam niya ang tatay niya ay politiko, nanay niya ay politiko, so alam niya ang batas na kailangan wala kang negosyo bago ka pumasok sa politika. So I credit it to this genius guy. Tawag ko sa kanya genius guy. Bakit? Naipalago niya ang kanyang negosyo. Akalain mo naman, solar power. You are not even an electrical engineer and yet you've ventured into that kind of project that requires high-tech, high capacity, or high competence to technology. Nanaig pa siya. So ngayon, admitted during the time that his mother was a senator. So it was easy for him to get the franchise. But then, whatever it is, the finality of it is, nag-grant ang franchise niya, inaprubahan ng House of Representatives, inaprubahan ng Senate despite opposition to the contrary. Inaprubahan at pagkatapos maprubahan, pinirmahan ni Duterte yung kanyang prangkisa. And from then on, the rest is history. Ang proof na deserve niya yung prangkisa, Mr. Remulla, is the fact na binili ng Meralco ang 87% ng kumpanya niya na may hawak sa kumpanya pa na isa na binigyan ng prangkisa.
Ang tingin ko lamang dito, Ma'am Paira, kay Remulla ay nainggit eh. Sobrang pagkainggit. Totoo lang, pinapangarap ko yung ganong ginawa ni bata na yan, Libeste. Natutuwa ko sa kanya. Bata pa lang siya, pero nagawa siya. At because of that, nakita ko pa rin isang partner niya sa Kongreso na si Kiko Barsaga. Mga idealist na mga tao. At isa pa nakita ko na dapat katulong nila ay si Eli San Pedro. San Fernando. Eli San Fernando. Na representative ng Kamanggagawa Party List. Yung tatlo rito ang tinatawag ko ngayon ng bagong gumbursa ng bayan natin. So, ibig sabihin po, without telling how it happened, the most telling proof that Leandro Ligarda Leveste, who is 32 years old now, that he is so successful and a moralist is the fact that Meralco bought 87% of the shares of Solar Power New Energy Corporation. Bilyonaryong bata. Pinapangarap namin ng kaibigan ko si Edwin Hilapad dyan. Si Leandro Ligarda Leveste. Biro mo, 32 years old. More than 10 billion pesos ang pera. At napakarami niyang scholars. Personal fund niya binabayad sa schools. Diyan sa First District ng Batangas. Siya talagang truly the true hero of Batangueños. Si Leveste Ligarda. Ligarda Leveste. So ngayon, ang ginagawa naman ni Remulla, yayariin niya, iniimbestigahan niya si Leandro Ligarda Leveste dahil daw binenta yung prangkesa. Itong ugali mo, Boying Remulla, natatawa ko sa iyo. You are not a true lawyer. But you are a reckless lawyer. I can call you a reckless lawyer. You are talking like a palingkero without basis in facts. You are not even verifying your facts. At saan nanggaling yung galit mo? Ba't sobra kang galit? Kay Leveste. Ang una ko nakikitaan ng galit niya ay ganito. Dahil sa hawak ni Ligarda Leveste na Cabral Files, the mystery or mysterious Cabral Files. At we have to credit the guy. We have to credit the boy. He is a boy but he is a genius. Anong naisip niya? Pinuntahan niya ng September pa lang. Si Cabral, naisip niya doon ang ugat ng lahat ng korupsyon kay Cabral. Ba't walang ibang nakaisip niyan? Pumunta siya ng September. Wala siyang ginawa kundi nakuha niya po ang USB na kopya ng lahat ng files ng mga tinatawag na insertion sa National Expenditure Program para sa proyekto ng DPWH. Alam mo, sa lahat ng mga departamento natin sa Pilipinas, ang pinakagusto ng lahat ng politiko kung bakit sila tumatakbo pagka-congressman, pagka-senador, pagka-gobernador, pagka-vice-gobernador, pagka-mayor, pagka-vice-mayor, katan pa mga pwesto, ay proyekto. Proyekto lamang ang kanilang hinahabol. Bakit anong meron sa proyekto? Ang proyekto kasi sa pamahalaan, meron kasi tayong sistema na maluwag. Maluwag in the sense na kung sino tinatawag na proponent ang nag-propose kunwari ay mayroong kukunin na porsyento sa komisyon pa sa tuwing pagbibiding. Ang pagbibiding natin ng sistema ay sistema na maluwag na makakalusot yung yarian o biding-bidingan. Kaya yan ang nangyayari. So naisipan ni Leveste yun. Batang Leveste na kunin. The shortcut of it all is nakuha niya ang USB. At tumistigo pa ang gwardiya ng DPWH na nang lumabas si Leveste mula sa DPWH
at sumakay sa kanyang sasakyan kasama ang mga bodyguards niya, ay wala siyang ibang dala, kundi ang bodyguard niya may dala na pizza pie. Pizza pie. Ibig sabihin ba, may nagregalo ba kay Libiste ng pizza pie doon sa loob ng DPWH? Yun po nangyari. At true enough, yung, kahit ipakita pa natin, pakita ko ngayon, ang litrato o ang video, CCTV ng DPWH, na makikita mo na si Libiste ay walang dalang mga papel. This is an argument against those who claim, kagaya ng sinungaling na reckless din na tao, abogado pa naman, graduate sa University of the Philippines, si Congressman Terry Mr. Bin ng Pilipinas, Ridon. Akusahan niya si Ligarda Libeste na illegal daw kinuha ang files. Bakit? Natatakot pala siya na kasama ang kanyang party list na Bicol Saro o Bicol 1 na nandoon sa tinatawag na Cabral files na may kinita. Putsag na to. Okay. So ngayon, ito, ipakita ko sa inyo yung proof ng CCTV na wala pong ginawa si Libeste na pamuwersa o illegal na pagkuha ng papel kasi lumabas siya sa opisina ni Cabral na wala siyang dala. Naglalakad lamang po ang mama. O yan, tingnan ninyo. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa video, Kita mo, wala siyang dalang walang dalang papel. Pumasok siya sa opisina ni Cabral. ito nakuha pasado alas 5 ng hapon na. Makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina Walang dalang papel, lumabas sa opisina ni Cabral. ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Si Cabral, Siya ayan, sumusunod. Walang away, walang reklamo, wala ka nakikita na may galit sa mukha ni Cabral. Ang kuha ng CCTV lalabas sina Cabral at Leviste nakipag-usap pa mula sila sa ng maayos. programming office. Si Leviste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Yan, very clear Out ko na yan. So, very clear. So, tumba na lahat ng argumento mo, Congressman Mr. Bin Terry Ridon. Tingnan mo muna yung maiging mukha ni Terry Ridon. Matambok yung kanyang pisngi. parang si Mr. Bin. Napakasinungaling mo talaga, Terry Ridon. Lahat na lang ng mga insidente na sikat, pinapasukan mo para ikaw sumikat. Ang isa pa sa pinasukan mo yung kay Mr. Dicken, kay James Dicken, anak ni Mr. James Dicken na tinikita ng walang kwenta ng mga LTO. Ang isa pang pinasukan mo yung kapatid ni Pukwang na si Carlos Subong, na pinasukan mo rin na dahil lang nakabatok sa tao, wala na siya sa sakyan nung nambatok siya, therefore hindi yan connected sa reckless driving. Pag tinawag mo reckless driving po, ladies and gentlemen, the definition of reckless driving is you were driving. Tanong ko kayo sa mga kaibigan ko, pwede ka bang kasuhan na reckless driving kung hindi ka nakasakay kung hindi ka nagmamaneho? Di ba hindi? O ngayon, yung kapatid ni Pukwang, nasa labas na ng kanyang pick-up nung nabatukan niya yung mama na kaaway niya. So hindi reckless driving yun, kundi reckless act of hurting another. Case of slight physical injury yun. Hindi yun reckless driving. Kabubo naman ito si Terry Ridon, Mr. Bin, at pati yung LTO na si Marcos Lacanilaw na bubo. Ay, nako. So, ngayon, yan lang masasabi ko dito. At bakit, meron dyan ulitin ko na ito, ano bang meron kay sa batang congressman ni si Leandro Ligarda Leviste at galit na galit ito si Remulla? Yun po yung
nakuha sa katotohanan na nakuha ni Leandro Ligarda Leveste ang Cabral files sa USB. At bakit siya magagalit ko nakuha? Kasi po, iyon ang ebidensya na nandoon sa listahan ang 8 billion. Marami pang ibang ebidensya. Isa doon sa ebidensya, 8 billion na siningit na pundo. Na tinagurian, na nanggaling kay SAP, ESOP. Ano yung OP? Office of the President. Ang ES, Executive Secretary. Ano yung SAP? Special Advisor to the President. Ibig sabihin, mga 8 billion na yan, kay Bongbong Marcos yan na mga insertion. At doon galit na galit si Remulla. Kasi kasama sa sumpa ni Remulla sa pagsumpa niya pag-ombudsman, I will defend and collect. I will defend to the death the honor and integrity of BBM na nag-appoint sa akin. Ganun ba yun, Bunjing? Ganun ba yung Buying? Grabe ka. Titingnan natin muna yung video na kung saan ay galit na galit si Remulla kay Leandro Leveste. Saan ba yun? Video na yun. Ayop sa makikita ko yung video na yun. Ito nakita ko na. Itong video na kung saan galit na galit si Remulla kay Leveste. Ipi-play ko ipatugtog ko, ladies and gentlemen. Nais kong ipasabi sa inyo na without fear of favor and without fear of contradiction, I am siding with Congressman Leandro Leveste on this issue. Tingnan ninyo, ang parang aswang dito si Remulla. Sobrang galit. Tingnan nyo. Binaligya o bininta ko nun nire-resell niya, nilalako daw ni Leveste yung prangkisa. Batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Ah, This happened. Bata ka, ninegosyo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Pagkahiyan? Kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, iniimbestigahan na ang sinasabi niyang pagbenta at paglipat umano ni Congressman Leandro Leviste sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Leviste, pero ilang oras matapos sa mga banat ni Remulla, nag-post si Leviste na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sasagutin niya raw lahat ito sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Remulla. Tinanong ng GMA Integrated. So ito na ngayon, nakita nyo na kung gano'ng galit. Tapos ito naman, imbis na si Leveste ang magpapahayag, nagpalabas po ng statement ang Meralco. Meralco nagpapahiya kay Remulla. At sinabi ng Meralco, wala po silang binili na kumpanya na binigyan ng prangkisa. Ano bang nangyari? Ang binili lamang ng Meralco ay yung kumpanya na ang pangalan ay Solar Philippines New Energy Corporation. Yun lamang ang binili ng Meralco at nagbuo sila ng bagong kumpanya na tinatawag na MGen. Pero nandun pa rin ang Solar Philippines. At kumbaga, ang binili lamang nila ay ang share ng Solar Philippines doon sa kumpanya na binigyan ng prangkesa. Ang tanong, ano ba yung kumpanya na binigyan ng prangkesa? Pakita ko sa inyo kung anong kumpanya. Ang kumpanya po na binigyan ng prangkisa ay ang tinatawag na Solar para sa Bayan Corporation. Paano ko ito katibayan na ang binigyan ng prangkisa ay hindi po Solar Power Philippines, Solar Philippines New Energy Corporation? Kundi ibang kumpanya na ang pangalan ay Solar para sa Bayan. Ito po ang aking pruweba. Ito.
O, tingnan niyo ang batas. Republic Act 11357, ipinasa noong July 31, 2019. An act granting Solar para sa Bayan Corporation a franchise to construct, install, establish, operate, and maintain distributed energy resources and microgrids in the remote and unviable or unserved or underserved areas in selected provinces of the Philippines to improve access to sustainable energy. Yan ang binigyan ay solar para sa Bayan Corporation. Hindi po SPNEC, hindi po Solar Philippines Energy, New Energy Corporation. Intindi? Intindi? Hindi ka nagre-research. You are a reckless ombudsman, Mr. Boying Remulla. So ngayon, tumba ng argumento mo, Mr. Ombudsman. Galit na galit ka pa kay Libiste. Hindi ka po pwede maging ombudsman kung ikaw ay galit, kung ikaw bias kahit kanino man. Kailangan magiging fair ka. Bakit? Kasi may sitwasyon na kung saan ang iniimbestigahan mo ay hindi pala guilty, inosente pala. So paano mo ideklara na inosente ang tao kung galit ka na? Grabe. Ang hirap mo naman talaga. Ladies and gentlemen, ulitin ko lang. Ang kumpanya na binigyan ng prangkisa ay ang pangalan niya ay Solar para sa Bayan Corporation. Ngayon, ang tanong, dito gusto ko malaman ninyo lahat na nakikinig sa akin. Ang persona or personalidad ng tao bilang tao ay hiwalay sa personalidad ng korporasyon bilang korporasyon. Hindi ibig sabihin na ang korporasyon ay pangalan ay Solar para sa Bayan na ang kanyang mga may-ari na shares sa stocks sa solar power ay naiiba rin kapag naibenta sa iba at siya pa rin ang may-ari. Ang may-ari pa rin ay ang ng prangkisa ay ang Solar para sa Bayan Corporation. So ano nangyari? Maraming stockholder, maraming negosyante na bumubuo ng solar para sa bayan. Kumbaga, ang share lamang ng SPNEC or Solar Philippines New Energy Corporation ang binenta sa Meralco. Hindi yung solar para sa bayan ang binenta sa Meralco. So, ibig sabihin, SPNEC pa rin nandyan. Ang SPNEC naman ay binili naman ng Meralco ang share, ang kanyang pag-ari ng SPNEC mismo sa loob ng SPNEC. Kumbaga, ang nangyari, nung mabili ng Meralco ang shares of stock sa SPNEC, ay bumuo naman ng kumpanya na isa pa na MGen Meralco Gen na bumubuo na may-ari ng SPNEC. Pero hindi siya may-ari ng solar para sa bayan. Napakabobo naman to sa corporation law si Mr. Remulla. Nagkataon lang naman siguro na sa 90 ang grade ko sa corporation law. So yan na po. At least intindihan ninyo. Kung may tanong kayo, pakitanong nyo lang. At least ang gusto ko lang malaman is hindi talaga binenta ni Libeste ang solar para sa bayan. O ito, pakinggan natin pa kung ano ang sinabi ng Meralco. MGen. Yung Meralco, pangalan na ngayon ay MGen. Pakinggan natin ang kanilang statement. News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation ang kumpanyang pinagbentahan ni Libiste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Libiste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Libiste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise, ang Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Libiste sa solar energy.
Magkaibang kumpanya po ito. Ang MGen po ay hindi kumuha or nagmamay-ari ng kahit anumang karapatan, pribileyo or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Leviste sa MGen Renewables, ang renewable energy subsidiary ng MGen. Grabe, ang yaman Hinati-hati na ang pala. bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025. Bagay na makikita sa disclosures ng SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange. Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa Solar para sa Bayan Corporation na siyang nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Sa SPNEC lang daw sila namuhunan at ang pagbili nila ng shares dito ay wala naman daw nilabag na batas o regulasyon, lalo't sinuri at inaprubahan naman daw ito ng Philippine Stock Exchange at Security and Exchange Commission. Nauna nang inanunsyo ng Solar Philippines na isa pang kumpanya ni Leviste na dahil sa mga ibinentang shares ng kongresista, hawak na ng Meralco ang higit 57% ng SPNEC habang 18% na lang ang common shares ni Leviste sa kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pagtatama po, ang ating ulat ay tungkol sa solar power company ni Representative Leandro Leviste. Ayan. Ha? So very clear na yan. Very clear na nabubo si Rimulya. Yan. Tatawag na lang ako. Magandang gabi po sa inyo. Romel Bengson, naimbag rabim, kada kayo amin. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, buenas noches. A todos, Señor Fernando Rafael Fernandez Cuervo. So go back to the obligations and contracts. Bubo pala itong kung ombudsman natin, patanggalin ko to, kasuhan ko to, pagkabubo. Si Paulo Tantoco, like, and share nyo, guys. Take, laking tulong po yan kay Dr. Kasing. Ako po, tulungan nyo po ako. I-like nyo, i-share nyo. Benmar Huerta, nasaan na yung solar para sa bayan? Napulpil na po. Ano ka ba? Bakinig ka nga na maayos, Ben Reklamador? Reklamador ka talaga. Elizabeth Linsangan, mas gusto ko po ang inyong pagpapaliwanag. Ayos po sa batas. Salamat po ng marami. Basta mag-ingat po kayo palagi. Salamat po, Elizabeth. Pastor Rodi Rabi, magandang gabi po sa laging pagdadasal para sa akin. Kapatid ko na Dennis Kausing, mahal ko yan. Tapos, sino to? Si Yam Paulo Vicente. Dr. Toto, listahan din ang pangalan ni Kung Jesus Crispin Rimulya. Okay. Salonga Saka. Tao. Too much talk in public is not good for being an ombudsman. Bagay na posisyon ni Rimulya ay spokesperson. Dapat spokesperson na lang siya ni Bongbong. So, Balinggi. Balyageto, Botete. Ano yung ibig sabihin ng Botete? Hindi ko po alam. Bahar Angela. Napakasamang tao talaga si Boying. Chris Bagtas. Hi, hello sir. Good afternoon from Ilagan City. Isabela Luzon. Naimbag rabi Chris Bagtas. Sa mga kabsat ko dyan sa Isabela.
Hello. Magandang gabi, no? Nahack na naman po ako, pero napapaalam na rin ako sa inyo. Tapos na po ang ating kwan. Napulpil po ng solar para sa bayan. Hindi naman po siya Ben Marhuerte bibilhin ng Meralco kung hindi napulpil. Okay? Huwag ka mapakabubo Ben Marhuerte. Huwag ka mag-research ka na maayos. Mas bilib po ako sa iyo kaysa kay Buyeng. Nagturo ako dyan sa PLM at alam ko na magagaling mga estudyante. Salamat po. Nagturo ka pala sa PLM. So, napansin mo kami yung taga-PLM. Mga iskolar ng bayan ng Manila. Nawala ako dito. Na-hack na naman po ako. Ben Marhuerte, pakiusap ko lang sa iyo. Magiging responsable ka naman po sa lahat sinasabi mo. Na-brown out po ako dito. Sa aking hack po ako. Alira Flor, Salam, Pagari, mga pakat. Salam, mapiam gabi sa inyong langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insala, mga pagari akan, ago, pakat akan, ruusad barm. Demonyo ang pamumukha ni Boying Rimulya, itim na nga, no? Josie Alinyo, nawala. Bertudis, wait lang pa, ako na po yan, no? Nora Bosita, may dimensya na si Boying. Jing Unciano, good evening, Attorney Toto, God bless you. Sir, always watching from Bahrain. Ay, salamat po, Naimbang Rabi. Baya Pabengi, sa mga kabalin ko. Sa Tarlac, sa Pampanga, sa Nueva Ecija. Indian Laguardo, Johnny Laguador. Attorney Toto, mahusay at maliwanag, parang presentasyon ng facts sa korte. Salamat. Virgin, magsalita pa si Rimulya. Kala ko nasa kabila. Buhay ka. Maylin Kamit. Round 1 pa lang. Taob na si Buyeng. Elmer Hernandez. Sunog na naman si Buyeng. Sunog na mukha niya. Itim na eh. Go back to obligations and contracts, sabi ni Senyor Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Romel Bengson. Paulo Tantoco, Ben Marhuerte, tapos sino pa, Pastor Rodi Rabi. Ay salamat po Elizabeth Lensangan sa iyong pagbigay ng super sticker. Si Boying ay isa sa mga kawatan, walang kaduda-duda. Robert Bengson, mahanapan ng butas. Pasensya na ko lagi lang na-hack ang aking hindi ko alam kung bakit interesado sila lagi sa akin. Hello po Sir Tirador, always watching from Los Angeles, California. Madalang lang po ako nakakapanood ng live po ninyo. Ay buti nakapanood na po kayo ngayon. Salamat po. Siena 004. Hindi magnanakaw si Libesti. Dapat, alam mo si Libesti, ang taong walang ninakaw. Bago pumasok sa politiko, may 22 billion siya na hawak na pera. Kaya wala siyang ninakaw. Nagsabi pa nga siya, nasira yung tulay sa kanyang lugar, wala na, hindi na inantay DPWH, sariling pera ginamit pagpaayos sa tulay. Kay Kumaro, Siena, tapos sino pa? Aistrazo, parang Ingrid Rimula. Ingrid lang talaga siya. At saka pinoprotektahan niya si BBM dun sa Cabral Files. Ang pinagmula ng galit niya sa Cabral Files. Bingliwag, si Rimulya ay mamatay na lang. Hilda Marquez, Amen, praise to you, Lord. Tapos, Pyra, I have documents proof that Meralco bought the Solar Philippines Stability. Nakita ko yung letter ng Meralco sa mga farmers na may-ari ng mga lupa sa Tarlac. Lumapit sila sa akin. Hindi naman po importante yan. Importante lang yung share, yung kumpanya ni Libesti ang binili nila. Ibang issue yung usapin ko. May usapan sila sa farmers, magkano ang bayad sa paggamit ng lupa, another issue yan. Hayaan mo, Meralco na lang ang ayos yan. Total, Meralco naman ang bumili sa Spinek. Siena, Pangulo mismo ang walang hiyang tao, pinuno ng masamang tao. Mark Anthony Sanico. Yan na po. Madaling magandang gabi po sa inyong lahat at happy Sunday. At bukas na naman ay Lunes na naman. Tapos Josie Alinyo, nayari na naman si Boying Rimulya. Magandang gabi po! Happy Sunday! Have a beautiful Sunday. This is my
My beautiful Sunday. Let's God bless you, inshallah.